back on the air dito pa rin sa Approve, dito lamang sa Net25. At kasama pa rin natin si Director 2 Claudia Tan ng National Capital Region for Civil Service Commission. Ma'am, unahin muna natin bago yung hanging question natin kanina, no? Civil Service Commission. Pag sinabi natin commission, ano ang classification niya sa hierarchy ng ating government? Ito ba ay directly under the President? Is this a standalone agency? What is the classification? Ano siya? Considered siya as a constitutional office. Alright. Constitutional office siya, so kalinya niya yung ibang mga opisina na sinatawag nating constitutional offices. Right. So may policy making kasi ang Civil Service Commission. So anything that has to do with employment, career service, Civil Service Commission ang in charge dyan. So, ang mga kahilala niya, mga Commission on Audit, sa mga standalone agencies siya. Okay, hindi siya itinuturing dun sa gabinete ng Pangulo. Hindi siya. Okay, separate siya. Now, yung tinanong natin kanina, okay, na-qualify nyo na yung mga pumasok sa ating pamahalaan, ano? Because after all, yung transaction ng mga tao dyan, parang flow of water, dire-diretso, no? Kinakailangan qualified sila. Qualified na. Doon ba, ma'am, natatapos ang responsibility ng Civil Service Commission in as far as the public servants are concerned? Hindi, kasi insofar as public servants are concerned, the Commission actually offers or makes sure na nagpo-progress siya, nagde-develop siya. So, yung sinasabi nating mga competency enhancement, yung sinasabi nating mga training programs, mga HRD interventions para mapayabong nila yung kaalaman nila, para ma-improve pa sila. So, may mga scholarship programs na ino-offer ang government, may mga local scholarship program. Ang Commission ay nagbibigay ng isang local scholarship program para sa mga kawani ng gobyerno. Okay. So, yun, pwede silang mag-masters. Okay. Sagot ng gobyerno. Because yun namang ipagmamasters nila, ipaglilingkod din nila sa gobyerno. May service obligation. Kasi para maging isang hepe ka, division chief sa gobyerno, kailangan may master's degree ka. Kasama din ba dyan, ma'am, no? Pardon me, yung kasi diba ang technology nade-develop and most of our government agencies nagtatry mag-adapt do sa bagong technology. Ito, sako pa rin ito ng Civil Service Commission? Yung mga yung mga training programs kasi, yan may mga agencies kasi na mas nila yung IT. Right. So, sila yung mga nagki-cater para dyan. Like the National Computer Center, may mga ganon na nagpapatrain ng mga government employees. Or minsan, pinapadala ng mga ahensya nila yung mga empleyado nila sa mga iba't ibang mga nagpapatrain tungkol sa IT. Kung saan akma. Kung saan akma. At saka kung ano yung pangangailangan talaga. Okay. Na ma'am, ito, katanungan to ng ating mga nanonood. No? Kasi pagka sinabi, no, ay, nasa gobyerno yan. Pagka sinabi general, nasa gobyerno yan. Pagka sasabihin, teka muna, civil service eligible ka ba? Tipong merong certain prestige kapag sinabing yung eligibility mo ay nahandoon. Where did this come from and how do you use this to the advantage of the government? Kasi mahirap din kasing, like sabi nga nila, naririnig ko sa mga training programs minsan, mga participants ko, sinasabi nila, the government daw is an employer of last resort. Okay. Diba? Kasi yun daw mga nasa gobyerno, yung hindi makakompete sa private, kasi yung sa private mas malaki ang hinihingi. Hindi rin naman kasi totoo yun. There are so many people in government who are actually deserving of the position, the salary that they're receiving, and nakaka-compete naman yan. It's just that some government employees naka-form na ng loyalty sa ahensya. If the company has been good to you, if the agency has been good to you, why are you going to go to the private? Mas stable ang government. May mga nagma-merge na government agencies, pero compared to, unless nasa multinational ka, kahit naman multinational ngayon, hindi rin masyado. So, mas siya, yung pag pumasa ka ng exam, parang kahit ako noon nung bata-bata pa, ba't ako mag-e-examine? Kasi pupunta ka, gusto mong pumasok sa government, so dapat ipasa mo siya. So hindi ka makapasok pag hindi ka nakapasa. Saka sa hirap pumasa ng exam namin, it's prestige enough that
you pass the exam. Kasi That's mga true. 10 to 15% Lang. Oo, kasi pinag-uusapan yan, ma'am, no? Yung sometimes sa mga bus stops or sa mga cafeterias, no, na may mga nagsasama-sama, nag-take sila ng exam and they would be talking about the exam and how hard it was, etc., etc. At meron pa na nalalaman tayo na kahit hindi naman balak talaga na pumasok sa gobyerno, they would still take the eligibility exam at inilalagay nila yan sa resume nila even when they apply for private entities. So meron ba tong may bearing ba ito kahit hindi naman sa gobyerno maglilingkod? Depende siguro sa company, pero kasi kung ganun nga kataas yung mortality rate, pero it shows for something that you passed an exam na only a few pass the said exam. So, kung naipasa mo siya, parang, uy, siguro magaling tong batang to. Kahit pa paano may, siguro. Although we've also heard about that, yung, minsan pag nag-a-apply sa amin, ano nyo ito? Hindi naman pala kayo papasok sa government. Minsan sasabihin, try lang po kung kaya ko bang ipasa. Yung ganun lang question, yung kung kaya ko bang ipasa. So, ibig sabihin, uy. May bragging rights sila. Okay. Now, ma'am, halimbawa ako, gusto kong mag-take ng eligibility exam. What are the documents? Ano yung mga dokumento, mga papeles na kinakailangan kong ihanda? At saka kanino ako dapat makipag-ugnayan? At magkano ang ibabayad kung may bayad ang Civil Service Eligibility Exam? Okay. Yung professional tsaka sub-professional, pareho lang ang bayad niyan. So, for the paper and pencil test, 500 pesos ang examination fee. Oo, medyo mataas na kasi. Mahal ang papel, mahal ang imprenta. Okay, so that's 500. Ang kailangan lang nilang dalhin, valid ID. Okay. Not necessarily inisyo ng gobyerno. Any valid ID. So, if it's a student's ID, pwede. Kung nag-aaral pa siya. Kung nag-aaral pa siya, okay. Kasi yan it's actually a proof of your identity. So, kailangan valid pa siya. Hindi lang namin tinatanggap yung sa NBI. Kasi walang pirma yun. So, walang pagko-compare nung So, anyone valid ID, if you're still in school, you can present your school ID. Tapos, photocopy lang ng valid ID. Tapos, 4 lang na pictures na 1.5 by 2 na white background. Yun lang. Yun kailangan. Lang. Okay. So, saan sila pupunta o ano yung tatawagan nila? Saan sila pwedeng kasi may schedule yan. How many times a year do we schedule yung Twice. Twice lang. Itong isa susunod na, October 21. Yun na yung last. Okay. Saan po sila pupunta to apply? Okay. Lahat po ng interesadong mag-apply sa exam ng civil service exam, pwede po yan pumunta sa kahit na anong field office namin, Civil Service Commission NCR field office. Tapos, lahat po yan, meron kaming field office sa Manila, meron sa Makati, meron din kami sa Pasig, meron din kami sa DOST, medyo malayo nga lang para sa mga medyo malayo. Pwede silang pumunta doon or pwede po silang pumunta sa NCR mismo, sa regional office. Pwede po doon. Wag lang pong doon sa wag lang po silang pupunta sa central office kasi hindi po tumatanggap doon. Computer-assisted test lang ang tinatanggap doon na application. Puntahan natin yan, ma'am. Sabi mo yung isang klase is pencil and paper, yung conventional type of testing, tapos yung isa yung computer-assisted. I suppose yung mga kababayan natin nasa iba't ibang mga probinsya, mas maganda sa kanila yung computer-assisted. So, in this case, pupunta sila sa website ninyo. Ganito, ang computer-assisted test kasi ngayon, ino-offer lang yan sa central office, tsaka sa Cordillera Administrative Region na office namin. Yun pa lang ngayon yung dati kasi meron, tinigil lang, medyo may mga inaayos lang sa systems. So, yun lang ngayon ang meron, yung dalawang yun. And if they want to take the computer-assisted test, they have to apply online. Parang reservation lang siya online. They just have to reserve. Kaya lang, winawarningan ko na lang po yung mga gustong mag-apply o magpa-reserve online. Medyo mahirap po talaga. Kasi konti lang yung slot. Mabilis maubos yung slot. Kumaga kinikinis pa kasi yung sistema para ma-apply natin ito. Pero it's still an additional alternative kesa dun sa testing. Yung pencil and paper testing ninyo, ma'am, is this conducted only in Manila o meron din tayo sa probinsya? Nationwide siya, simultaneous. So may mga examination centers. Of course, pinakamalaki ang sa NCR kasi we actually have, last May, we had 19,000
applicants Wow. for both levels. Okay. So, pag ito nga, parang ganun din yung target namin for October 21, which is the deadline for the application is on September 6. Okay. So, kung nasa 10% ang pumapasa at isasama o i-consider natin yung bilang na yan, 19,000 would give you approximately 1,500 passers. Wow. Mga ganon. Okay. Approximately ganon Mahirap kakonti. nga siyang ipasa. At this point, mga kaibigan, gustong i-congratulate ng Net25 ng ating Current Affairs Department at nang approve ang Civil Service Commission because they are celebrating their 112th anniversary. 112 taon na pong naglilingkod, nagseserbisyo ang Civil Service Commission. And because of this, Director Tan, meron tayong mga activities, no? Kasi sabi ko nga kanina sa ating intro, interactive itong ahensya na ito kasi nakikipagtalamitam sa mga tao, hindi lamang doon sa mga serbisyo publiko, kundi sa maraming tao. Ma'am, siguro i-invite natin sila sa mga activities na nakaschedule for the anniversary. Before that, Elaine, I'd just like to correct if I may. Yung anniversary, 112th anniversary, is not actually the anniversary of the Civil Service Commission. Okay. It's the anniversary of the Philippine Civil Service. So, kasama lahat ng government employees. Ngayon, yung ano namin, the National Capital Region was actually assigned. Isa sa activities kasi for the Philippine Civil Service Anniversary Celebration is the fun run. Right. So, we call that the Race to Serve 2. Okay. Kasi pangalawang taon na yan. Last year kasi, medyo natuwa yata si Chairman. Inulit-ulit yung ano. And ito ay gaganapin sa September 8. Okay. Sa ano to, ang assembly area niya ay sa Kilometer 0. Yun sa may Kalabaw, sa Luneta. Okay. Yan. Tapos, yun ang start niya. Ang finish niya sa may Quirino Grandstand. Okay. Tapos ito ay bukas po para sa lahat ng interesado lahat ng interesadong sumali sa aming fun run. Right. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Ito po ay bukas sa lahat ng interesado kahit po below 18 years old. Kaya lang po yung below 18 years old, kailangan po may parental consent. Of course, okay. So, ito po ay tinatarget po kasi namin ay mga 10,000 runners. Okay, naka-flash So, sa ating screen ngayon, kinukuha ng ating cameraman yung inyong 10,000 poster. runners. So, as of kanina, last count namin, nasa ano na siya, almost 6,000 na siya. Okay. So, umaasa sana kami na ma-meet namin yung target namin. Kasi yung proceeds nito, Elaine, is going to an endowment fund. Okay. And this is going to be given to families of civil servants who died in line of duty. Oh, okay. Nung last year, yung proceeds last year, 300,000 plus, yun ay binigay namin sa DENR para sa mga pamilya ng foresters at forest rangers na namatay sa gubat. So, yun siya. So, yun yung ano namin. 150 lang po ang registration fee nito. At ito ay self-liquidating. Hindi po masyadong gagastos ang gobyerno. Ang Civil Service Commission. So, yun po, 150 para po. Meron po siyang 3K, 5K, 10K, at ito po ay mga alas 5 po ang assembly time nito. Of course, in the morning. Opo, ng madaling araw. Alam po namin ito ay family day, kaya po yung mga tatakbo, gusto nyo pong isama ang pamilya nyo, by all means po, isama po ninyo, parang bonding na rin po, takbo po tayong lahat para sa isang makabuluhang Kausa. Oo. Right. At saka maganda nga yan, may qualifications, no? 3K, 5K, 10K. Ano ba yung sabihin ng K? 3 ang kaya mo, 5 ang kaya mo, 10 ang kaya mo, pumili ka. Kaya halimbawa, ikaw medyo maganda-ganda yung timplada ng katawan mo, takbuhin mo yung 10. Yung sa mga bata, 3 kilometers is nothing really. Oo, at saka pwede silang minsan, for fun lang talaga ibang civil servants na sumasali. Tatakbo, lalakad, tatakbo ulit, magkukwentuhan, parang ganun lang. Right, okay. Lahat po yung registration form po na, ay salamat po pala, sabi sa akin ni Weng kanina, sasali daw kayo. Yes, ma'am. Absolutely. So, yung pong registration forms, pwede niyo po siyang makuha sa website namin, www.csc.gov.ph.
Okay. Pwede po yun. Ipa-flash natin yan sa inyong mga screens, mga kapitbahay, kaya mag-ready na kayo ng ballpen at papel para makuha nyo po pati yung mga contact details ng ating Civil Service Commission. Ma'am, nasa inyo po ang huling pagkakataon para imbitahan yung ating mga kababayan, not only in your activities for the 112th anniversary of the Philippine Civil Service, kundi sa inyong ahensya. Opo. Yun pong mga gusto pong maging kawani ng gobyerno, kayo po ay inaanyayahan namin. Huwag po kayong maniniwala na ang gobyerno is an employer of last resort. Marami pong magagaling na tao sa gobyerno. Kaya nga po isinusulong namin yung kawani, ikaw ay isang lingkod bayani. Kaya bukod po dito sa aming fun run, meron din po kami yung Honor Awards program na awarding po gaganapin sa Malacanang. Wow. Tapos po, yan ay isang pagkakataon po para sa inyo. Ang paglilingkod po sa gobyerno ay isang marangal na trabaho. Siguro po, siyempre may mga naririnig kayo, hindi naman hulingid sa atin yan. Pero marami pa hong mabubuting tao sa gobyerno. Yung mga bata, wag lang ho kayong gusto nyo sa private. Maganda rin pong maglingkod sa gobyerno. Director Claudia Tan, Director 2 ng National Capital Region for Civil Service Commission. Ma'am, I agree with you 100%. There are so many good men and women in government at kinakailangan lang natin itong i-reinforce. Yes. Alright. Maraming salamat sa inyo, ma'am. At sa uulitin po. Opo. Okay, at magkita-kita tayo sa fun run. Opo, sa fun run. Weng, may kasalanan ka sa akin. Anyway, ang Civil Service Commission po ay tuwang natin sa pagpapatakbo ng mahusay sa government machinery natin. Dahil pag tumatakbo ng mahusay ang ating government machinery, lahat tayo masarap ang buhay. Wala na po tayong oras. Approve na 30 minutes kasama kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo, Martes at Huwebes. Tuwing alas 5:30 ng hapon, kami po inyong makakasama. At your service, ako po si Elaine Fuentes. Ito ang Approve. Gawin natin to.